And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinagsabay niya kami ng mama ko. Itago niyo ako sa pangalang Luna. Yes, I am Luna. And my mom is Elle. Narinig ko yung confession ni Nathan dito. So I guess you wanna hear my point of view too. I didn't see myself writing my own story here kasi masanay ako nakikinig sa'yo, DJ Rocky. But this is my secret file. Umuwi ako nun sa amin sa Baguio para bisitahin ang mama ko. Kaso, naabutan ko siyang may kahalikang lalaki. At dahil nakatalikod sa akin yung lalaki, nakita ko lang yung birthmark nito sa batok. Eh, alam ko naman na may mga nagiging boyfriend ang mama ko. Madalas ko siyang pagtakpan kay Tito Raul nun kasi pag nalaman ni Tito na may ibang lalaki si mama, ay baka kung anong magawa niya rito. So, I remained silent sa lahat ng kalokohan ng mama ko. Then I was walking papuntang cafe para mag-isip-isip kung hanggang kailan ko itutuloy ang pagkonsente kay mama. Until I bumped someone. Muntik na akong mapaupo nun, buti nahawakan niya ako sa siko ko. He said sorry and he smiled at me. Ako naman nakatulala lang sa kanya kasi ang gwapo niya. Mala Harden Scott yung itsura. Grabe, ang kapal ng kilay. Tsaka yung mga mata, parang gone mental blue eyes. Hindi yun yung huling kita namin kasi nung niyaya ako ni Lane na gumimik sa bar, by the way, Lane is my best friend kasama ko rin siya sa apartment ko. So yun nga, while I'm sitting on our reserved couch, may nakita akong group of men. Then, napukaw yung atensyon ko nitong Mr. Blue Eyes. Oo, siya nga. Kaso nawala yung atensyon ko sa kanya nung may tumabi sa akin. Tropa niya. Well, lahat sila gwapo, no? Walang tapon. Papasa silang hottest bachelors of town kasi, ayun, parang model sila ng magazine So, kinuha nung tropa niya yung number ko. Itago natin tong tropa niya sa pangalang DJ. So, binigay ko kasi naisip ko, pwede siyang gawing way or bridge para mapansin ako ni Nathan. Yes, I know his name kasi sinabi sa akin ni DJ. So lumapit ako sa kanya noon, tapos hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Nagpakilala ako sa kanya at sinabi ko sa kanya na type ko siya. He looked very shocked. Well, I think hindi niya na ako mamukaan. Then fast forward, nagpapapansin pa rin ako kay Nathan kasi gustong gusto ko talaga siya. Tapos, si DJ yung way ko para malaman kung sino kasama niya, kung nasaan siya, ganon. Until one time after class, nagpunta ako sa school nila. Eh, hindi naman kasi kami same ng school. Inis na inis siya sa akin noon kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. Then, he dragged me away from his friends. Tapos sinigawan niya ako na tigilan ko na raw yung pangungulit ko sa kanya. Pero dahil ako si Luna, wala akong pinakinggan sa mga sinabi niya. Pinilit ko pa rin yung sarili ko sa kanya. Kaya siguro nakulitan siya. Nasabi niya sa akin kung handa na raw ba akong pagsisihan na minahal ko siya. Well, fast forward, naging kami. Pero hindi ko ramdam na may boyfriend ako kasi kung hindi ko pa siya unang kakausapin, matatapos yung araw na hindi kami nag-usap. Hanggang sa kahit magkasama kami, lagi siyang may kausap sa cellphone. Then one day, nag-overnight ako sa kanila kasi sobrang lakas ng ulan. Kaya hindi na ako pinuwi ng daddy niya. Sa kwarto niya kami natulog. Ang aga niya natulog nun. Tapos, may tumatawag sa phone niya. L, yung naka-register na pangalan. So I answered the call. Sabi ko, hello? Sino to? Tulog na kasi si Nathan eh. May ipapasabi ka ba? Then after that, namatay yung line.
ni hindi nga nag-respond yung L eh. Pero binaliwala ko na lang. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ganun yung setup namin, ako yung laging first move. Nakakatampo, 'di ba? Sobra. Pero wala eh, pag inayaan ko, walang mangyayari kasi natitiis niya ako. So, fast forward. Tito Raul invited me and Nathan to their house sa Baguio to celebrate the Halloween. So, bumili kami ng gothic couple costumes namin ni Nathan. Then, gulat na gulat si Mama nung makita niya si Nathan. Well, siguro, first time ko kasing nagdala ng boyfriend sa bahay, tsaka formal kong pinakilala sa kanila. So, ayun, sa bahay, sa guest room, pinatuloy si Nathan. Then, during our stay in Baguio, napansin ko na parang sobrang close na agad ni Mama tsaka ni Nathan. Humahampas-hampas pa nga si dibdib ni Nathan si Mama eh. Pero hindi ko na pinansin kasi alam kong may boyfriend naman si Mama. Nung tinanong ko nga si Mama na, "Ma, nasa na yung boyfriend mo?" "Sige ka, baka may iba na yun." Seryoso niya ako biglang tinignan. Sabay-sabing, humanap man siya ng iba, sa akin pa rin siya bandang huli. At hindi ako papayag na may makasira sa aming dalawa. Tinawanan ko na lang si Mama kasi masyado siyang seryoso nun eh. Lumipas ang 3 araw, pauwi na kami noon sa Manila nung bumili si Nathan ng bulaklak. Excited ako noon kasi sobrang ganda ng red roses na binili niya. Kaya lang nagulat ako kasi kay Mama niya binigay yun. Tapos sa akin, yung ibinigay niya, puti. Nagtaka ako kasi sa pagkakaalam ko, red roses symbolize true love. Pero binaliwala ko na lang kasi sabi ni Nathan, hindi naman niya raw alam yun. So fast forward, nakabalik na kami sa Manila and our first monthsary came. I prepared everything according to my plan. Successful naman kasi nakita ko sa mukha ni Nathan na masaya siya. And that night, we made love. Yes, siya yung first ko. At hindi ako nagsisi noong mga panahon na yun kasi sobrang mahal na mahal ko siya. I was so happy kasi yung first ko ay lalaking mahal na mahal ko pa. Fast forward. Our relationship went well not until one day. I went to his condo para sabay sana kaming kumain. Pagpasok ko pa lang ng pintuan, may napansin na ako agad. Sa lamesa, may red earrings na katulad nung kay Mama. Hindi ako pwedeng magkamali kasi customize yun. Pero inisip ko na lang na baka kapareha lang. Ngumiti ako kay Nathan. Then, ayun, hindi naman siya ngumiti sa akin pabalik. Lalapitan ko na sana siya, pero laking gulat ko nang lumabas si Mama sa banyo ng condo unit ng boyfriend ko. Natulala ako ng mga panahon na yun kasi sobrang daming tanong sa isip ko. Yung roses, yung lalaking may balat sa batok, yung L na laging katawagan ni Nathan. Doon ko lang na-realize ba't ang tanga-tanga ko. They were giving me clues all along. Pakiramdam ko, pinaglaruan nila ako. Niloko ako ng boyfriend at mama ko. Yung inaasahan mong tatakbuhan mo sa oras na ma-heartbroken ka, siya palang rason kung bakit nadurog yung puso mo. Hindi ko na nakayanan. Tumakbo ako paalis sa condo unit ni Nathan kahit paulit-ulit akong tinatawagan ni Mama. Ang sakit. Pakiramdam ko, tinraidor ako ng mga tao sa paligid ko. Umalis ako sa Manila that same day. Walang nakakaalam kung saan ako nagpunta, even my best friend Lane. I'm currently staying in Batanes. My dream place, finally. Noong una, hindi ko na-appreciate tong dream place ko because I was so devastated. No one knows that I am here. Fast forward, marami akong naging kaibigan dito. Tour guide ako. Hindi man natuloy yung pangarap kong maging FA, nakakapag-tour pa rin ako. Nagkaroon ako ulit ng boyfriend at masasabi kong sobrang saya ko sa buhay ko. Si Neil. Siya yung klase ng boyfriend na wala ka nang hihilingin pa. Mahal na mahal ko siya at mahal na mahal niya rin ako. I met Neil when I became his tour guide. Mabait siya, may sense of humor, masarap kasama, at gentleman. 3 taon na kami ni Neil.
Saktong 3rd anniversary namin, pinatattoo ko yung letter N sa may chest ko. Sa heart banda. Tuwang-tuwa nga siya kasi lagi niyang nakikita yun. Kasi nag-spaghetti strap ako eh. So, lumipas pa yung mga araw na masaya ako kasama si Neil sa favorite place ko. Wala na akong mahihiling pa noong mga panahon na yun. Imagine being with your favorite person at your favorite place during your favorite time of the day. Lagi kasi namin pinanonood yung sunset. Bale, yun yung bonding namin. Sila mama, napatawad ko na sila. Though hindi pa ako handang makita sila. Pero gaya nga ng sabi ko, lahat ng happy may ending. Nalaman ko na pinsan ni Neil si Nathan nung may tumawag sa kanya. At ako yung nakasagot ng cellphone niya kasi nag-order siya ng pagkain namin. Pagbalik niya, tinanong ko siya kung totoo ba na pinsan niya nga si Nathan. Nung una parang nataranta siya at hindi mapakali pero pinaliwanag niya sa akin na malayong part naman daw. At hindi sila madalas nagkikita. Nagalit ako, hindi ko siya kinausap ng 3 weeks kasi all these years, pinagkatiwalaan ko siya. Sa kanya ako nagkukwento ng mga nangyari sa Pasko tapos pinsan niya pala yung nanakit sa akin. Hanggang kailan ako lulukuhin ng tadhana? Pag ba umabot na sa puntong takot na akong magtiwala uli? One day, nakontak ako ni Lane. Nagulat nga ako nalaman niya yung number ko pero sinabi niya na nakuha niya raw kay Neil. She invited me to her upcoming wedding. May anak na pala siya. Hindi ko man lang alam. Kaya sabi niya, hindi raw ako pwedeng mawala sa wedding niya. Kasi, hindi na raw ako nakapunta nung binyag ng anak niya. Siyempre pumayag ako kahit medyo nagdadalawang isip na baka makita ko si Nathan pag bumalik ako ng Manila. Before her wedding, lumuwas ako ng Maynila. May bachelorette party siya sa isang kilalang bar sa may BGC. Nung nasa bar na kami, kinausap ako ni Lane about my stay in Batanes. Malaki raw ang tampo niya sa akin kasi hindi ako nagparamdam sa loob ng 4 na taon. Hindi ko raw tuloy nalaman na may anak na siya. Siyempre ako na-guilty ako. Kasi si Lane, yung laging nandyan para sa akin kapag may pinagdaraanan ako. Tapos, nung siya yung may pinagdaanan, wala ako sa tabi niya. Kaya sabi ko sa kanila, mag-i-stay muna ako sa kanila ng 1 week. Wala akong balita kay Mama at Nathan kasi alam ni Lane yung nangyari bago ako umalis ng Manila. Dumating yung araw ng wedding ni Lane at ang masaklap, nandun si Nathan with a barkada. Hindi niya sinabi sa akin. Hindi pa ako handang makita si Nathan. Tapos, during the ceremony, hindi ako lumingon sa direksyon ni Nathan kasi ayun. Kahit alam ko na kanina pa siya tinutukso ng mga barkada niya. At nangunguna ron si DJ. Natapos ang wedding, sa bahay ako nila Lane nagstay. Kasi wala naman sila. Sa Paris sila nag-celebrate ng honeymoon nila. Then, during my stay in Manila, may na-receive akong unknown number. Makipagkita raw ako sa kanya at may sasabihin siya. At first, I ignored the message kasi baka prank lang. Pero laking gulat ko nung nagpakilala yung sender na siya raw si Nathan. I was so shocked kasi bigla niya akong tinext at nakikipagkita pa. I'm hesitant at first. Pero nagpunta pa rin ako sa lugar na sinabi niya. Sa isang resto sa Green Hills. Pagpunta ko sa restaurant, ayun, nakita ko agad siya. Nung una nakatitig lang siya sa akin hanggang sa sinabi ko kung, bakit? Ba't mo ako pinapunta? And he said it's all about my mother. Tinawanan ko lang siya. Pinapupunta niya ako para ipamukha sa akin na si Mama ang pinili niya, ganon. He remained serious. Nakakulong ang mama mo. Those were his exact words. Nagulat ako. Si Mama nakakulong? Bakit? Ni sa panaginip hindi ko naisip na makukulong ang mama ko, no? Ay aso ay.
Tapos doon niya nakwento sa akin ang lahat. Napatay ni Mama si Tito Raul. Nung nalaman ni Tito Raul na may boyfriend si Mama, I mean siya yung boyfriend, tinutukan daw sila ng baril. Pero inagaw ni Mama at naputok kay Tito. At doon ko rin nalaman na kaya pala pinili ni Nathan si Mama kasi nangako si Nathan na tutulungan siya kay Tito Raul kahit anong mangyari. Hindi agad na proseso ng utak ko. Nung nakita ko yung mama ko, hindi ko siya nakilala. Malayong malayo sa Micaela na makinis, sophisticated, maganda. Parang tumanda si mama ng 10 taon dahil sa itsura niya. Grabe, ang payat niya, tapos yung eyebags niya, ang laki-laki na. Yung balat niya, naging kulubot na. Naiyak ako. Kasi kahit ano pang nagawa ni mama, hindi niya deserve to. Nag-iyakan kami noon. Tapos doon niya sinabi sa akin lahat. During the past 4 years, ang daming nangyari. Nung panahon na aalis na dapat si mama sa poder ni Tito Raul, nahuli sila ni Tito at doon nangyari yun. Si Nathan na trauma daw at na-rehab ng 3 taon. Hindi ko naisip na mangyayari to sa kanila. Grabe. 4 na taon na din nilang inayos yung papel ni mama para makalaya na siya. Nung nagkukwento si mama, hindi ko maiwasang mag-isip. Oo, masakit yung ginawa nila ni Nathan sa akin, pero yung ganito, hindi nila deserve to. Lalo na yung mama ko. Niyakap ko si mama habang paulit-ulit siyang humingi sa akin ng tawad. Sinabi ko na pinatawad ko na sila noon pa. Naging maayos kami ni mama. Thrice a week ko siyang dinadalaw sa kulungan at dinadalhan ng mga pagkain. Si Neil, ayun, araw-araw pa rin nagtitext sa akin, pero nakipag-iwalay na talaga ako. Kasi pakiramdam ko, hindi na ako babalik pa ng Batanes kasi nandito si mama. Ako na lang yung meron siya. Si Nathan, he's trying to win me back pero hindi pa ako handa eh. Nakahanap ako ng trabaho sa isang sikat na kumpanya sa Quezon City. Makulit si Nathan. Araw-araw niya ako pinupuntahan sa apartment ko. Minsan tuwing umaga may dala pa siyang almusal, tapos ihahatid niya ako sa trabaho. Pero dahil nga nagka-pandemic, bihira na lang siyang dumalaw sa bahay. Pati ako kay mama. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Maraming salamat sa pakikinig. Again, ako si Luna, and this is my secret file. For DJ Rocky's Secret Files. Sumugal ako sa isang tao. Kahit alam kong ako'y talo. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Aubrey. At ito, ang aking secret file. Indian Ocean. This term represents a captivating destination renowned for its natural beauty. In American English, it is pronounced as Maldives. Isa akong OFW dito sa Maldives. Nagtatrabaho ako sa dive center bilang isang GRO, as in guest relation officer. Dati 2 kami sa reception. Pero umalis na yung kasama ko kaya
Nagpahanap sa akin ang boss ko na tulad ko raw, flexible at masipag sa trabaho. Kung pwede, yung merong alam pagdating sa English. Siyempre, tayong mga Pinoy, pagdating sa ibang bansa, mga masisipag at matsatsaga kumpara sa ibang mga lahi. Kaya naisipan kong mag-post sa isang Filipino group, Saudi Arabia. Yes, DJ Rocky. Yung group na yon ay ang mga miyembro Pilipino. Kapag nandun sa Saudi nagtatrabaho, marunong ng Arabic. Kaya dun ko naisipang mag-post ng hiring. After kong mag-post, the next day, merong nakapukaw ng atensyon ko. Itago natin siya sa pangalang Boyet. Hindi ko alam kung bakit sa kanya ako nag-focus. Marami namang nag-send sa akin ng kanilang CV, pero sa kanya nabaling ang atensyon ko. Ang sabi niya, "Hi kabayan, nakita ko ang post mo. Hiring kayo ng GRO. Saang bansa yan? Paano pala yan? Waiter ang background ko. Pwede ba ako mag-apply? Marunong akong mag-Arabic." At dito na nagsimula ang conversation namin. Hiningi ko ang kanyang CV at sinend ko sa boss ko para ma-interview siya. Dahil tiwala sa akin ang boss ko, for interview agad siya. Kaya sinabihan ko na siya ng mga tips and hints kung ano ang magiging trabaho niya. Nag-voice call kami. In-explain ko sa kanya halos lahat. Nasundan ang mga tawagan namin. Hanggang sa natawagan na siya ng boss ko. Hired na si Boyet. Ipoproseso na raw ng boss ko ang mga papel niya. Tinanong niya ako, ano-ano raw ang mga ginagawa ko sa trabaho. So nag-send ako sa kanya ng mga video ng daily routine ko. Basta walang araw na hindi kami nag-uusap. Nagtatanungan kami ng mga nagaganap sa buhay namin. Buong duty ko, halos siya ang kausap ko. At dahil magkausap nga kami palagi, dumako na rin kami sa personal life. Boyet, may asawa ka na? Tanong ko sa kanya. Oo, may anak na, pero it's complicated. Sagot niya sa akin. Dahil doon natawa ako ng malakas. Hala, ganun ba? Sige, gawin pa nating mas complicated. Biro ko sa kanya. Pero alam ko sa sarili ko na hindi na biro ang nararamdaman ko para sa kanya. Parang nahuhulog na ako. Dan isang araw, hindi inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Nag-freeze hiring ang kumpanya namin. Low season sa resort. Kaya hindi na raw muna mag-hire ng isa pang GRO sa reception. So sinabi ko kay Boyet ang malungkot na balita. Ramdam na ramdam ko ang pagkalungkot niya, DJ Rocky, nung ibalita ko sa kanya yun. Wala naman akong magagawa. Kasi HR ang nag-decide. At sila rin ang magdedesisyon kung kailan siya kukunin. Ang sitwasyon niya rin kasi sa Saudi ay mahirap. Ilang buwan na silang hindi pinapasahod ng kumpanya nila. Kaya gustong-gusto na niyang umalis doon. Eto sana ang magiging solusyon niya
sa financial problem niya. Kaso nag-freeze hiring kami. At akala ko, dito na matatapos yung yugto namin. Kasi hindi pa siya makakarating ng Maldives eh. Hanggang sa naikwento niya sa akin na kumakanta siya at nagbabanda siya. Nung una hindi ako makapaniwala. Hanggang sa nag-send siya ng mga videos niya sa akin na kumakanta siya. At isa ron sa mga sinend niya ay yung favorite song ko na How to Save a Life. Naiyak ako at na-touch. At dun mas lalo pang lumalim ang pagtingin ko sa kanya. Hindi tumigil ang pakikipagkwentuhan namin sa isa't isa. Kabaligtaran ng buhay ko ang kinalakihang buhay niya. Tagal-Albay si Boyet. Ako naman ay taga Nueva Ecija. Mahirap lang daw sila. Kadalasan, nangunguha lang daw siya ng mga gulay sa bundok para may makain lang. Samantalang ako, spoiled brat kasi bunso. Literal na wala akong alam gawin sa buhay. At sa tuwing magkukwento siya ng mga pinagdaanan niya sa buhay, hindi ko maiwasang maiyak. Ang laki ng pinagkakaiba naming dalawa. Sa murang edad niya, kinailangan niya magtrabaho para magkapera. Samantalang ako, sinubukan ko lang mamasukan sa palengke kasi naiinggit ako sa mga kaklase ko kapag nagkukwento sila na kumikita sila sa pagtatrabaho para may pambaon. Hindi kami mayaman, pero kami yung tipikal na pamilya na kumakain ng 4 na beses sa buong araw. And nakakabili rin naman ako ng mga bagong damit o nakakakain sa labas. Kaya hindi kami hirap. So moving on, dumating na ang September. Tuluyan nang nahulog ang loob ko sa kanya. Hanggang sa nagtapat na ako sa kanya. Sabi ko, Boyet, may sasabihin sana ako. Kaso natatakot ako. At hindi ko alam kung ano at paano ko sasabihin sa'yo. Ang bilis ng pangyayari. Hindi ko akalain. Mahuhulog ako sa iyo. Sumagot naman siya. Ako rin, Aubrey. Ang bilis ng pangyayari, hindi ko akalain. Anong gagawin natin yan? Alam mo naman ang sitwasyon ko. May asawa at anak ako sa Pilipinas. Sagot ko sa kanya. Pareho naman tayong may anak, Boyet. Ang kaibahan lang natin, wala akong asawa. Anong gagawin ko? Nahulog na ako sa'yo. Then sabi niya, sige, subukan natin, Aubrey, kung kaya natin. Intindihin mo lang na kung minsan mahahati ang oras ko. Kasi kausap ko yung isa. Then sabi ko, sige, Boyet. Subukan natin. Tanggap ko kung ano tayo. At alam ko itong pinasok ko. Hindi ko lang talaga mapigilan ng nararamdaman ko. So tuwing gabi, DJ Rocky, pagkatapos ng trabaho ko, magkausap na kami. Kahit 2 oras ang difference ng oras ng Maldives at Saudi, magkausap kami simula 7 p.m. till 2 a.m. Sa Maldives na time yun. And 5 p.m. till 12 midnight naman sa kanya. Magkausap kami hanggang sa makatapos siya ng duty. Minsan basta nakatutok sa tenga ko yung earphones ko, busy siya sa work, tuloy pa rin ang tawagan namin. Walang babaan ng tawag. Napupuyat nga ako minsan eh. 3 to 4 hours na lang ang tulog ko sa araw-araw. Pero okay lang, at least masaya. Then dumating yung araw
na inaantay ko. Magbabakasyon ako, kailangan may papalit sa akin sa reception. Kasi halos isang buwan din ako mawawala. Kaya nagdesisyon ang boss ko na ituloy ang pag-process ng papel ni Boyet. Plano sana ng boss ko na bago ako magbakasyon ay makuha na siya sa Saudi. Kaso, si Boyet naman pala itong may problema. Expired pala ang visa niya. Kaya hindi basta-basta siya makakalabas ng bansa. So, sinabi niya na meron pang ilang buwan na dapat antayin ang boss ko para maproseso niya ang lahat. Nag-resign naman na siya. Kaso 2 buwan ang binigay na notice sa kanya para payagan daw siya. Pumayag naman ang boss ko. So, ako tuloy lang sa buhay. Nagpunta ako ng Pilipinas para sa bakasyon. Then isang araw nag-message si Boyet sa akin. Dumating na raw ang working permit niya. At sa wakas, makakapunta na siya ng Maldives. Tuwang-tuwa ako noon. Ang saya-saya ko. At napaka-congratulate ako sa kanya. Sa wakas, magkikita na kami. Hanggang sa nakabalik na ako ng Maldives. Akala ko mauuna pa siya sa akin. Expected ng boss ko yun. Kaso, nagkaroon ng aberya sa boss niya. Yung former boss ni Boyet ayaw payagan na magbigay ng exit sa kanya. Iniisip ko na baka hindi talaga siya nakatadhana na makapunta sa Maldives. Pero ayun, nagkaroon siya ng paraan. Lumapit siya sa Philippine Embassy. Naging madali ang proseso, nagkalinaw at mukha namang may pag-asa. Binigyan siya ng exit pass ng boss niya bigla. Mapaglaro ang tadhana. Akala ko malabo na ang punta niya dito sa Maldives, pero biglang naging smooth. At dumating na yung araw na hinihintay namin. Ang araw ng flight niya. November 13. I still remember the first day that I met him in person. Finally, hindi na kami LDR. Pero syempre, hindi ako masyado nagpapahalata kasi kasama ko ang boss ko nang sunduin namin siya sa gate ng isla. At nung magkaroon kami ng time together, pinuntahan ko siya sa kwarto niya. Niyakap ko siya ng mahigpit at binigyan ng isang napakatamis na halik. Sabi niya, sa wakas nahawakan na kita, Aubrey. Ang tagal nating hinintay to. At nangyari ang pinakamasayang sandali ng aming mga buhay. Ang pananabik namin sa isa't isa. Naglalagablab. Ang saya-saya ko. Kay Boyet ko lang naramdaman ang ganitong pakiramdam. Lagi niya ako napapasaya kahit sa simpleng paraan. Sa kanya lang uli ako naging masaya. Hindi lang sa kama, kundi maraming bagay pa. So nagsimula na siyang magtrabaho sa resort. Ako ang senior niya kaya under siya sa akin. Kaso ang nangyari, na-spoil ko siya. Hindi ko siya masyadong napagtatrabaho at lagi ko siyang naipagtatanggol pag nagkakamali siya sa work. Lagi ko siyang binibuild up sa boss ko para lang bumango ang pangalan niya. At dahil hindi sapat ang oras namin maghapon, minsan, paggabi, tumatambay kami sa beach side. Dinadala niya ang gitara niya at kinakantahan ako. Pero minsan, pag nag-aaway kami, hindi na kami masyado nag-uusap. Ganun lang.
May mga naging kaibigan na siya doon. At ang matindi pa ron, may mga kausap siya sa telepono na mga kaibigan niya. Naiinis ako kasi ano ako sa buhay niya? Ako yung nandoon pero hindi niya man lang ako bigyan ng atensyon. So sabi ko sa kanya, Boyet, ayoko na. Sawang-sawa na ako sa mga ginagawa mo sa akin. Hindi mo man lang ako sinusuyo pag nagtatampo ako sa'yo. Hindi naman tayo magkalayo. Nandito lang tayo, hindi mo ako magawang suyuin. Pero ang sagot niya sa akin ay ang hindi ko talaga inaasahan. Ako rin, Aubrey, sawang-sawa na ako sa'yo. Lagi ka nalang ganyan nagagalit ng walang dahilan. Hindi mo man lang pinapaliwanag sa akin kung ano ba talagang nangyari. Mabuti pa nga itigil na natin to. Nanlamig ako sa narinig ko mula sa kanya. At lagi na kami nag-aaway simula nun. Then isang araw, may isang Pinay sa resort. Nagkausap kami. Sabi niya, Manay, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Si Boyet kasi nakita ko ka-video call ang asawa niya. Then sabi ko, alam ko naman. Wala naman siyang tinatago sa akin na kahit ano. Then sabi niya, pero feeling ko niloloko ka niya. May pa I love you pa sila. At dahil doon nagalit ako. So nagdabog ako kay Boyet. Kung ano-anong mga pinagsabi ko sa kanya. Hanggang sa may ginawa akong hindi niya inaasahan. Since nalaman ko nga na nag-a-I love you-han at laging nakaka-video call ni Boyet ang kanyang asawa. Inagalit ako kay Boyet. Nagdadabog akong humarap sa kanya. Anong problema mo? Bakit ka nagkakaganyan? Anong nangyayari? Huwag mo ko pinagdadabugan lalo sa trabaho. Sabi niya sa akin. Hindi mo man lang ako nirespeto. Alam ng mga tao dito na magjowa tayo tapos ipapakilala mo yung asawa mo sa mga tao dito. Anong iisipin nila sa atin? Sabi ko sa kanya. Then sabi niya, alam nga naman i-deny ko dun. Naasawa ko yun. Kaya pinakilala ko na. Ginawa ko yun para protektahan ang relasyon nating dalawa. Sagot niya sa akin. Sa paanong paraan ha, Boyet? Hindi pagpoprotekta yun. Binabastos mo ko. At hindi ko na siya pinakinggan pa pagkatapos kong sabihin yun. Dahil galit ako sa kanya. Hanggang sa may ginawa akong hindi akalain ni Boyet na gagawin ko. Sinat ko ang asawa niya. Wala eh. Nademonyo ang isip ko. Ang sabi ko sa asawa niya, yung asawa mo nga pala, jowa ko dito sa Maldives. By the way, ako ang kumuha sa kanya mula Saudi pa Maldives. Ako nga pala, yung Deshi na tinatawag niya. At nung minsang na wrong said sa'yo, ako yun. At hindi lang pala ako, by the way, ang naging jowa niya. Meron din sa Saudi. Kaya madalas niloloko ka ng asawa mo.
Then humaba ang conversation namin ng asawa ni Boyet. Pagbalik ng trabaho, tahimik lang si Boyet. Alam kong tuliro siya. Hinding alam kung anong gagawin. Halata sa kanya. Nabalisa siya. Wala siyang sinasabi sa akin pero alam ko na alam na niya. Galit na galit ako. Pinilit ko siya na mag-resign. Umuwi ng Pilipinas. Sabi ko pa nga, bibili ko siya ng ticket eh. Kasi ako ang nagdala sa kanya sa Maldives, then ako rin ang magpapaalis sa kanya. Then sumagot siya sa akin. Bakit? Anong karapatan mong paalisin ako sa kumpanyang nag-hire sa akin hindi naman ikaw? Then sabi ko, talaga ba? Bakit kung hindi dahil sa akin, wala ka rito? Reminder ko lang sa'yo. So, naging magkagalit kami sa isa't isa. Ang hirap sa trabaho kasi dalawa kami yung magkasama, apektado. Ang trabaho namin. Ayaw niyang umuwi ng Pilipinas. Nagmamatigas siya. Pero dumating na sa puntong nagkusa na siyang mag-resign. Umiyak na siya. Ayaw raw niyang masira ang pamilya niya. Humupa rin naman yung galit ko. Araw-araw, nagpakumbaba ako. Sinuyo ko siya. Hanggang sa bumalik ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Pasalamat ako at hindi ko siya sinukuan. Nagkamabutihan uli kami. Bumalik ang relasyon namin. Alam kong kailangan kong sulitin ang mga araw na magkasama kami. At sariwain na lamang ang mga ala-alang gagawin namin. DJ Rocky, pinagsisisihan ko ang ginawa ko. Nagkamali ako kaya willing akong iayos uli ang buhay niya. Pinayahuan ka siya na wag muna siyang mag-resign, mag-antay na lang siya ng bakasyon niya para may babalikan pa siyang trabaho. Makikiusap ako sa amo ko na bigyan siya ng bakasyon para maayos niya ang pamilya niya. Pero huli na pala ang lahat. Sabi niya sa akin, wala siyang gagawing masama sa akin. Aalis siya ng maayos. Dahil pinagsisisihan ko ang mga ginawa ko, nag-giveaway ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na ako na bahala sa'yo. Magre-resign ako at ako ay aalis dito. Ikaw ang matitira dito. Walang magagawa ang boss ko kundi i-keep ka. Kahit naka-resign ka na, pwede niyang bawiin sa HR yun. Maayos ang naging usapan namin yun. Nagulat na lang ako na pagbalik ko after kong nagkasakit, hindi ako kinakausap ng mga boss. Tataka ako. Hindi ako sanay na ganun yung boss ko sa akin. Kaya nagtanong na ako. Tinanong ako ng boss ko kung ano daw nangyari. German ang boss ko kaya English ang ginamit ko. So, yung boss ko at yung boss namin sa resort o kani-kanino pang mga tao sa resort, sa HR, ikinalat pala niya yung amin. Galit sa akin nung una yung boss ko kasi ako raw ang may kasalanan ng lahat.
Tinanggap ko lahat ng sinabi ng boss ko. Nag-iyakan kaming dalawa kasi more than friends kaming dalawa. Hindi basta employee o employer ang turingan namin. Bakit daw hindi ko sinabi sa kanya? Kasi close naman kami. Kumbaga, more than friends, parang best friends na nga eh. E di sana nasolusyonan pa niya. So nag-inom na lang kami nung gabing yun. Sinabi ko lahat-lahat sa kanya. Lahat ng katangahan ko na sinusustentuhan ko si Boyet nung nasa Saudi siya, like weekly grocery, ako nagbabayad online, binibilhan ko siya ng mga mamahaling sapatos, nireregaluhan ko yung anak niya ng bike, pinadeliver ko pa online sa Albay, sinuportahan ko rin yung hilig niya sa music, kaya may mga music equipment ako na nabili sa kanya. DJ Rocky, ang tanga-tanga ko. Sugar mommy ang peg ko. Pero walang halaga sa akin yun dahil masaya ako eh. Kahit ako yung sumusustento, okay lang. Dahil masaya ako at nagmamahal lang ako. Lahat ng yun, sinabi ko sa boss ko at ang pakiramdam niya ay ginamit lang ako ni Boyet. Nung hindi pa naririnig ng boss ko ang side ko, galit na galit siya sa akin. Pero ngayong alam na niya, mas galit na siya kay Boyet. Galit na galit siya. Yung tipong pinagkalat niya sa buong resort na sinira ko raw ang pamilya niya. Pero hindi naman ako ang sumira lang ng pamilya niya. Dalawa kami. So lumaki nga ang issue, pati ang general manager alam na ang storya namin. Sa huli, ang naging decision maker ay ang GM. Ako ang pinili at hindi siya. Mas kilala nila ako at matagal na ako nagtatrabaho dito sa resort. Si Boyet ay baguhan lang. Then sabi ng boss ko kay Boyet ay, Aubrey is more worth it. We need her than you. Now Aubrey, it's your decision. You have to choose wisely. Don't mind about the gossip. It will only last for a few days. You just have to let it go. Eddie, kahit papano, nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Pagkatapos akong yurakan dahil sa mga kung ano-anong kinalat sa akin. Walang kahit anong warning letter or verbal warning ang ibinigay sa akin dahil sa nagawa ko. Ang sabi lang sa akin ng boss ko, iuntog ko daw ang ulo ko sa pader para magising at matauhan ako sa katangahang ginawa ko. Yung dignidad ko kasi, ang hirap ibangon. Parang hirap na hirap akong humarap sa mga tao na nasa resort. Sirang-sira ako eh. Kaya nagdesisyon na lang talaga akong umalis sa resort. Kahit napakaganda ng buhay at trabaho ko doon. Eh kung kapalit lang naman nito eh, yung torture sa akin. Yung memories namin ni Boyet together na nandun. Parang yun yung hindi ko kaya. Kahit anong hirap ng trabaho, wala sa akin yun. Kaya nag-decide na lang ako umalis. 1 month notice lang. And aalis na ako. Sa mga huling linggo ko, sa mga huling araw ko sa resort. And enjoy ko na lang ang mga sandali. And enjoy ko ang mga oras. Walang araw na hindi ako naiiyak pag nagkakasama kami ni Boyet.
Nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Hindi ko makakalimutan ang sinabi niya sa akin. Aubrey, salamat. At hindi mo ko sinukuan. Sinuyo mo ko ulit at bumalik ang tiwala ko sa'yo. Ayoko ring mangyari yun na wala tayong closure dahil may pinagsamahan naman tayo. Sinulit namin ang huling araw at sandali namin na magkasama. Mapakama man o oras lang na magkasama kami. At dumating na yung araw ng aking pag-alis. Ang hirap na kailangan ng umalis. Mas masakit yung parte na maghihiwalay na kami kesa sa harapin namin yung katotohanan eh. Hindi ko lang inaasahan na iiyak din pala si Boyet. Umalis na ako sa resort at lumipat na ng ibang resort. Medyo mahirap lang yung papunta dun sa bago kong lilipatan by seaplane. Medyo malayo pero okay lang. Alam ko na ilang araw na lang din uuwi na ng Pilipinas si Boyet. Lumipas pa ang mga araw. Nakakapag-adjust na ako sa bago kong trabaho. Pinilit ko na sa huling araw ni Boyet ay maihatid ko siya sa airport. So habang gumagayak ako, tinawagan ako ng amo ko. Sabi, walang flight ng 12 p.m. Baka 3 p.m. Doon ka pa makasakay. Sabi ko, kailangan kong umalis. Kailangan kong puntahan yung taong mahal ko. Iyak ako ng iyak. Pakiramdam ko, pinipigilan na kami ng tadhana na magkita pa. Hanggang sa nagkaroon nga ng flight. At nakarating ako ng airport. Inantay ko ang oras ng pag-alis niya. Iyak pa rin ako ng iyak. Masakit, mahirap na hindi na kami magkikita pa muli. Oras na ng pag-alis niya. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan sa huling pagkakataon. Sabi ko na lang, until we meet again. Sa ngayon, DJ Rocky, naka-move on na ako. Hindi ko man inaasahan ang lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Alam ko namang napasaya ako ng lahat ng yon. Oo, may mga sakit. Pero yun ang nagpapatatag sa atin. At hindi rin inaasahan na may bagong dumadating sa buhay natin. Kaya eto na naman tayo, DJ Rocky. Mukhang susugal na ako ulit. Pero sana this time, manalo ako. Let's see how it goes. At kung nakikinig ka man ngayon, na bagong nagpapasaya sa akin, salamat sa'yo. At pinasasaya mo ko uli. Ikaw na yun. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Aubrey. At ito, ang aking secret vow.
And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Umalis ka nang hindi man lang nagpaalam. Hi, DJ Rocky. Pinakilala ka sa akin ng twin sister ko noon pa. Pinakita niya sa akin yung isa sa binasa mo na naging emotional ka. Nakikinig ako minsan sa programa mo. Kaso, hindi ko natatapos. Dala na siguro ng matinding emosyon. February 22. Nag-screenshot ako ng isa sa episode mo at sinend ko sa twin sister ko. Sabi ko parang gusto ko ring mag-send. Kaya eto ako ngayon. Ako naman ang magkukwento. Itago mo ko sa pangalang Amari. At ito ang aking secret file. Year 2018. Nakilala ko ang partner ko na isang lesbian. Itago natin siya sa pangalang Bem. Una ko siyang nakita sa studio nila. Magpapaprint ako noon ng picture namin ng twin sister ko. At siya ang nandoon. Akala ko, lalaki. Pero nung tiningnan ko ng matagal, dun ko nalaman na lesbian pala. Maputi, malinis tingnan, at hindi ko naman talaga maipagkakaila na gwapo. Nanghihinayang ako nung paglabas ko sa studio nila na hindi ko nalaman ang pangalan. Nagtanong ako sa mga kaibigan ko na nag-aaral malapit sa kanila. Nang malaman ko ang pangalan, hindi ako nagdalawang isip na hanapin siya sa Facebook. Siyempre, nag-add friend agad ako kasi nagpapapansin. In-accept niya agad. E di dahil papansin ako, nag-first move ako. Palagi kaming magkausap hanggang sa niligawan niya ako. Sinagot ko naman agad kasi syempre, crush ko siya eh. Umabot lang kami ng 1 buwan. Nakipag-break siya kasi meron na raw siyang ibang girlfriend. Sabi ng mga nakakakilala sa kanya, babaero raw talaga yun. Then nagkita uli kami at nagkaroon ng communication ng year 2019. Niligawan niya ako uli. Sinagot ko rin naman siya agad. Sabi niya kasi, magbabago na raw siya. Naniwala naman ako. Umabot kami ng 4 na buwan. Pinakilala ko siya sa pamilya ko. Pumunta siya sa bahay. Palagi siyang may dalang pagkain. Akala ko nga hindi na siya uli maglolo ko. Hanggang sa sumali siya sa DLC, Drum and Lyre Corps.
Magkaiba kami ng school. 3 years na akong tumutugtog. Kasali rin ako sa DLC sa school namin. Kaya hindi na kami masyadong nakakapag-usap at hindi na rin siya nakapupunta sa bahay. Na nagkagusto siya sa isa sa mga kabanda niya. Nalaman ko na nililigawan niya pala yun. Ang matindi, hindi pa siya nakikipaghiwalay sa akin. Nang matapos ang competition ng DBLC, ay naghiwalay na rin kami. Nasaktan niya ako ng sobra. Minahal ko siya ng totoo. Kasi bakit ganun? Lagi na lang akong naluloko. Sa parehas sa tao pa. Sa mga taon na dumaan, may mga nakilala akong lalaki. Naging boyfriend. Nang pumasok ang taon ng 2023, January, nalaman ko sa twin sister ko na may sakit si Bem. Leukemia raw ang sakit. Nag-usap uli kami. Chat-chat lang. Kinumusta ko siya. That time may boyfriend ako. Naitago natin sa pangalang John. 2 years na kami. LDR kami ni John nung time na yun. Kasi umalis na kami sa Bicol at lumipat sa Quezon Province. Nagkaroon na uli kami ni Bem ng communication. Nangungumusta ako palagi. At minsan, nagpapakwento. Isang beses, tumawag siya sa twin ko. Video call. Tinawag niya ako kasi hinahanap daw ako ni Bem. Pagkakita ko sa kanya, naiyak ako. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Wala na yung maganda niyang buhok. Nalagas na yung buhok niya. Ang payat-payat niya. Nakaswero at nakahiga. Nasa PGH pala siya nung time na yun. Nagki-chemotherapy pala siya kaya ganun. Sabi ko, magpagaling siya kasi magkikita pa kami. Hanggang sa isang araw, nakikita ko na lang yung sarili ko na gumigising ng 6:00 ng umaga para matimingan ko yung paggising at pag-online niya. Dahil kailangan niyang kumain at uminom ng gamot kapag 7:00. Nauhuli ko rin ang sarili kong chinachat siya palagi. Iba na yung nararamdaman ko, hindi na tama. Alam ko na cheating na yun. Then tinigil ko ang pagchat sa kanya. March 2023, humingi ng space si John. Nagkalabuan kami. Hindi ako pumayag pero wala naman akong magawa. Pagpasok ng April, nag-chat sa akin si Bem. Nag-usap uli kami. Kinuwento ko sa kanya yung tungkol sa amin ni John. Sabi pa ni Bem, ayusin namin. Palagi kong kausap si Bem. To the point na nagvi-video call na kami. Palaging may good morning, ingat ka, kumain ka na. Nawala sa isip ko si John that time. Nakalimutan ko siya. Until such time na gusto nang makipag-ayos ni John. Nagdadalawang isip ako. Kasi DJ Rocky, iba na. Alam ko sa sarili ko nung time na yun ay may nararamdaman uli ako kay Bem. Inamin ko yun kay John. Nasaktan siya. Sabi niya, ayusin na raw namin
at kalimutan ko na lang si Bem. So nakipag-ayos ako kay John. Nakablock na ang account ni Bem sa messenger ko. Pero hindi ko pa rin maintindihan yung sarili ko na bakit hinahanap-hanap ko pa rin si Bem. Hanggang sa naramdaman ni John na wala na akong feelings for him. Sa huli, pinili ko si Bem. May 10, sinagot ko si Bem sa messenger. Pinili ko siya hindi dahil may sakit siya, kundi dahil mahal ko siya. Nasa Bicol si Bem nung time na yun. May 29, nagkita kami sa isang fast food. Kabadong-kabado ako noon kasi magkikita uli kami. Nag-lunch kami, then pinakilala niya ako sa lola niya at tita niya na hindi niya noon nagawa sa akin. Then June 4, 2023. Pinuntahan ko siya sa Cavite. Nag 1 week ako dun. Sobrang komportable namin sa isa't isa. Yung feeling na parang matagal na kaming nagsasama. Sobrang na-overwhelm ako. Napakabait ng ate niya at mga kasama sa bahay. Bigyan ko siya ng flower, mga handwritten letter, tula. At dahil doon naiyak siya, niyakap ako. First time niya raw na makatanggap ng ganun. Ilang beses din akong pumunta sa kanila. Lagi niya akong kasama kapag may check-up siya. At kapag may chemotherapy siya. Pinagluluto ko siya kapag hindi niya kayang magluto. May mga pagkakataon naman na siyang nagluluto para sa amin. Pinagtitimpla niya ako ng kape sa umaga. Minsan, nahuhuli ko na lang siya na nakatitig sa akin tapos sasabihin niya, "Ang ganda mo talaga." Ang dami kong first time sa kanya. First time kong makapasok sa sinehan at kasama pa siya. Pangalawang beses na nagsine kami, tuwang-tuwa ako kasi paglabas namin ng sinehan, patay na ang lahat ng ilaw sa mall. Sarado na ang mga store. At yun yung gustong-gusto kong maranasan noon. First time kong makapunta sa isang mall na paborito kong makita sa social media. First time kong makainom ng sosyal na kape. First time kong makatanggap ng singsing at kwintas. Mga first time na akala ng iba ay mababaw lang o sanay na sila. Pero para sa akin masarap sa pakiramdam. At ang pinakagusto ko sa lahat ng first ko ay first dance kasama niya. September 27, birthday niya. Isang taon na rin na lumalaban siya sa sakit niya. Nakita ko kung gaano siya kasaya na nandun ako sa birthday niya. Nag-absent ako ng 3 araw sa klase para makasama siya. Then hinarana niya ako. Kinilig ako. Sino ba namang hindi kikiligin? Then fast forward to December 25. Nag-Christmas kami nang magkasama. Sa ospital nga lang. Dinala kasi siya doon dahil sobrang baba ng dugo at platelets niya. Kailangan daw siyang mamonitor ng mga nurse at ng doktor. Nag-order ng pagkain ng ate niya para pang Noche Buena namin. Sa ospital din kami sumalubong ng bagong taon. Masaya kami pareho kahit nasa ospital kami. Kasi magkasama naman kami. Then January 1, na-discharge na siya sa ospital.
Pagkalabas niya, gusto niya agad mamasyal. Pinipilit ako magstay ni Bem hanggang January 9 para raw makilala ko ang ate niya na galing sa Dubai. Sabi ko hindi pwede kasi may pasok na kami. Katapusan na ng finals. Then umiyak siya sa harap ko. Gusto niya pa raw akong makasama sa pagpapasyal. Next destination, Baguio. So sabi ko, babalik ako. Kapag walang pasok, pupunta naman ako. Pagbalik ko dito sa dorm sa Quezon Province, lagi pa rin kaming magka-video call. Palagi siyang nagkukwento tungkol sa mga pinapasyalan niya kasama ang pamilya niya. Buo na raw silang magkakapatid kasi umuwi na yung ate niya galing Dubai. January 19, pumunta si Bem sa Baguio with her family. Mabilis mapagod si Bem, kaya't pinagbabawalan din talaga siya na mamasyal, lalo na sa maraming tao. Kaya lang kasi, nagtatampo at umiiyak si Bem pag hindi pinapayagan. Gusto niya mag-enjoy eh. Siguro nga, gusto niya na puntahan na lahat ng pwede niyang mapasyala. Basta panay ang kwento niya. Kahit paulit-ulit. May binili raw siya na pasalubong para sa akin. Sabi niya pa, pagkatapos ng lahat ng pamamasyal ko at pag-uwi sa bahay, magpapahinga na ako. Kitang-kita ko kung gaano siya kasaya nang dahil sa pamamasyal niya. Na para bang nakakalimutan niya na may sakit siya. January 21, bumalik sila sa Cavite. Hindi na kami masyadong nakakapag-video call kasi nagpapahinga na siya. At para bang iniinda niya yung sakit sa ulo niya. Habang hindi kami nag-uusap, nagawa naman ako ng project ko. January 26, nagkakwento siya. Habang gumagawa ako ng artwork. Nagtataka ako noon kasi dati naman kapag may gawa ako, hindi siya nagkukwento. Ang lagi niyang sinasabi, gawin mo muna yan, tawag ka pagkatapos. Pero nung araw na yun, hindi siya natigil. Pinapatulog ko siya noon at pinagpapahinga pero ayaw niya. Kasi marami pa raw siyang kwento at baka makalimutan niya kinabukasan. Hanggang sa nakatulog na siya. 10:10 in the evening to be exact. Nagawa ako ng report noon. 12:10 ng madaling araw. Nag-chat si Bem bigla. Sabi niya, mahal. Nag-reply ako ng mahal. Akala ko tatawag siya kasi ganun naman talaga siya. Kahit alam niyang tulog ako, kahit madaling araw pa yan, tatawag siya. Nagtaka ako, tinawagan ko siya. Sinagot niya naman. Sabi niya nagugutom raw siya. Kumain siya ng 2 biskit. Panay pa rin ang kwento, nakangiti tumatawa. Tinititigan ko lang siya kasi nakakatuwa siyang panoorin. Pagkatapos niyang kumain, sabi niya, matutulog na siya at magagalit daw ang ate niya. Sabi ko, sige, tapusin ko lang tong report ko, matutulog na rin ako. Papatayin niya na raw yung video call. Ayoko sana eh, kaso magta-charge daw siya. Pagsikat ng araw, nag-message ako agad sa kanya pero wala siyang reply. Nag-message ako agad sa ate niya para kumustahin si Bem. At ang sabi, dadalhin daw si Bem sa ER kasi namamaga ang kamay sa hindi malamang dahilan. Nag-alala ako ng sobra-sobra na i-update ko sa ate niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang layo-layo ko.
Hindi pa rin daw okay si Bem. Masama daw ang lagay. Nag-message ako sa messenger ni Bem para kapag online siya, at least, alam kong okay siya. Then umuwi ako sa dorm na kasamang dalawa kong kaibigan, dun sila natutulog. Kasi sabay-sabay naming tatapusin yung isang project namin. Then madaling araw na noon, naisip kong manood ng videos namin ni Bem. Habang piniplay ko yun, sinasamahan ko pa ng dasal lahat ng mga napapanood ko. Hanggang sa may isang mensaheng nagpabigat ng kalooban ko. January 28, 9:00 ng umaga. Ikinagulat ko ang isang mensahe. Mensaheng ikinabigat ng kalooban ko. Ate ni Bem. At ang sabi ng ate niya, iniwan na tayo ni Bem. Nang mabasa ko yun, hindi agad ako nakareply. Walang tumulong luha sa mga mata ko. Nakatingin lang ako sa message ng ate niya ng mga 1 hanggang 2 minuto. Nang lumingon ako sa mga picture namin na nasa kwarto ko, doon na bumuhos ang mga luha ko. Dan nagising ang 2 kong kaibigan nang dahil sa pag-iyak ko. Nagtataka sila kung bakit. Pinilit kong bigkasin yung mga salitang wala na siya habang hawak-hawak ang picture ni Bem. Nag-reply ako ng sa ate niya. At nag-message sa messenger ni Bem. Sabi ko, mahal ko. Humihiling na sana mag-reply siya kahit sa huling pagkakataon. Then nag-reply uli yung ate ni Bem. Iniwan na niya tayo, hindi na niya kinahaya. 8:30 a.m. Iuwi siya agad sa Bicol mamaya. Tinanong ako ng ate ni Bem kung meron daw siyang mga habilin. Sinabi ko naman lahat ng nabanggit ni Bem. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung mga oras na yun. Sobrang daming gumugulo sa isip ko kasi may exam pa kami. May performance sa dance, drama, ukulele, piano at may scrapbook pa. Tulala lang akong nakatitig sa mga picture namin. Nagpaalam ako kay mama na uuwi ako sa Bicol para makita si Bem. Bumiyahe agad ako papuntang Bicol. Wala na akong pake kahit pinagtitinginan ako sa bus nang dahil sa kaiiyak ko. 2:00 ng madaling araw, nakarating ako sa bahay nila. Hindi ako makatulog. Hindi ko naramdaman yung pagod kahit 7 oras pa lang yung lumilipas. At kahit 7 oras pa yung binyahe ko. Sobrang lungkot ng ambience ng bahay nila nung mga oras na yun. Then minessage ko si Bem. Sa messenger niya sabi ko, mahal, nandito na ako. Hintayin kita rito. Habang si Bem ay binabiyahe pauwi ng Bicol. Kinabukasan, narinig ko na yung mga salitang, andito na si Bem. Nanginig agad yung buong katawan ko. Wala pa akong lakas ng loob para lapitan agad siya.
Ayokong makita siya nung dumating na. Nakatitig lang ako sa kabaong niya. Tumutulo ang mga luha. Sinubukan kong mag-ipon ng lakas ng loob para lapitan siya. Kasi alam ko naman yun talaga yung gusto niya. Ang malapit ako palagi sa kanya. So, nilapitan ko siya. Then, tinitigan ko siya ng matagal. Kinakabisado ko yung mukha niya. Kinakausap ko siya habang nagpipigil ako ng mga luha. Sabi ko, "Mahal, sabi mo magpapagaling ka. Sabi mo, gusto mo pang magtrabaho sa Dubai. Gusto mo pang magpakasal tayo. Gusto mo pang makita akong graduate. At ikaw ang makakasama ko sa stage. Magde-date pa nga tayo sa Valentine's Day. Mahal, hindi ka man lang nakapagpaalam. Hindi ko man lang narinig yung boses mo. Sorry, mahal ah. Hindi agad ako nakapunta noong mga oras na gusto mo na akong makasama. Na umiiyak ka pa kasi namimiss mo ko. Pero masaya na ako kasi sa wakas, hindi ka na masasaktan. Hindi ka na mahihirapan. Hindi mo na mararamdaman yung mga tusok sa'yo. Hindi mo na kailangang umiyak kapag nakikita mo yung resulta. Na tinatanong mo pa sa akin kung gagaling ka pa o hindi na. Alam ko naman na pwede kang kunin sa akin. Pero hindi ganun kabilis. Hindi ganun kaaga. Gusto kong yakapin si Bem ng mga oras na yun. Kaya hinakap ko na lang yung kabaong niya. At sa pagyakap kong yun, ay doon ako mawala ang mga luha ko. At andun na ako. Nasa tabi ng taong mahal ko. Na kung po pwede lang, na nandun ako buong araw ay gagawin ko. Kaya lang ang sabi sa akin ng pamilya niya, dapat magpahinga rin ako't matulog. Kaya lang sa tuwing matutulog ako, siya pa rin ang nasa isip ko. Pagising ko, siya ang pupuntahan ko. Agad-agad, babantayan. And then, sa Burol ni Bem, nagsipuntahan ng mga kaibigan niya. Mga naging kaklase. Kahit yung mga ex niya. Pumunta rin yung mga kaibigan ko na kilala rin ni Bem. Dan dumating yung tita niya. May inabot sa akin. Yung pasalubong daw ni Bem sa akin galing Baguio. And then, andun din yung mga bigay kong bulaklak at mga handwritten letter ko para kay Bem. Ipinatong ko yun sa kabaong niya. Then Feb 4, last night niya. Parang ang bilis ng takbo ng oras. Na kung pwede lang sanang patigilin ang takbo ng oras gagawin ko. Sabi ko kay Bem,
Hindi pa ako handa. Mahal, hindi ko pa kaya. Nang ihatid siya sa sementeryo ng Feb 5, nagpaiwan ako. Doon ako sumigaw ng sumigaw. Humagulgol. Tinawag si Bem. Sabi ko sa kanila, hindi ko iiwan si Bem dito. Sabi niya, wag ko siyang iiwan. Sabi niya, sa tabi niya lang ako. Pilit akong hinihila ng mga kaibigan ko paalis. Ilang minuto akong ganun at pilit akong pinakakalma. Nangihina ako nang maihatid ako sa bahay nila. At hanggang ngayon, DJ Rocky, hinihintay kong magparamdam o kahit sa panaginip man lang magpakita sa akin si Bem. Palagi kong pinapaalala sa sarili ko na hindi umalis si Bem, na andito lang siya palagi. Siguro ayaw niyang magparamdam kasi alam niyang mas lalo ako malulungkot. Kaya siguro ayaw niyang magpakita kasi alam niyang hindi ko siya hayaang umalis. Sariwa pa rin sa akin lahat ng pangyayari. Sa tuwing naaalala ko siya, kung ano yung bigat na nararamdaman ko, nung malaman kong wala na siya, ganun pa rin yung nararamdaman ko ngayon. Kaya Bem, kung nakikinig ka man, gusto ko lang malaman mo na kasama ka pa rin sa prayers ko. Nagme-message pa rin ako sa messenger mo. Yakap-yakap ko palagi ang picture mo. Tinatawagan pa rin kita kapag wala akong ginagawa. At minsan nagkukwento ako sa picture mo tungkol sa mga nangyayari sa araw ko. Walang araw na hindi kita inisip. Walang araw na hindi ko nabanggit ang pangalan mo sa mga kaibigan mo. At walang araw na hindi kita namimiss. At walang araw na hindi ko pinatutugtog ang mga paborito mong kanta. Mahal, hihintayin kitang magparamdam. Kahit gaano pa katagal. Mahal na mahal kita, Bem. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Amari. At ito ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files. Sa edad kong 5 taon, biktima na ako ng pang-aabuso. Meron akong 3 malayong pinsan na mga lalaki. Ang nanay ko at yung mga kapatid niya, malaki yung tiwala doon. Sa kanila nila ako iniiwan kapag umaalis ang mga magulang ko. Grabe ang iyak ko. Nagmamakaawa ako na isama na lang nila ako sa pupuntahan nila. Kasi takot na takot ako sa mga magbabantay sa akin. Ang hindi alam ng mga magulang ko, binababoy ako ng mga malalayong pinsan ko. Pag ako na lang mag-isa, doon, may ginagawa sila sa akin. Dinidilaan nila yung maselang parte ng katawan ko. At kung ano-ano pa.
Hindi ako nagsumbong sa mga magulang ko. Kasi ng mga panahon na yon, hindi ko naman alam kung ano yung pinaggagawa nila sa akin. Hanggang sa mag-edad ako ng 8 years old. Wala na ang mga pinsan ng nanay ko nun. Isang araw, nagpaalam ang nanay ko. Pupunta daw siya sa ibang bayan. 2 days daw siya doon, kasama ang kuya ko. Noong araw din na yon, nakipag-inuman ng tatay ko sa kumpare niya. Nagising na lang ako na madilim ang buong paligid. Na para bang may masakit sa aking tagiliran at sa aking harapan. Nasa ibabaw ko na pala ang tatay ko. Hindi ko alam kung paano siya nakapunta ron. Basta ang alam ko, nakapatong ang tatay ko sa akin. Habang gumagalaw siya, wala na akong nagawa. Doon na nagumpisa ang pagiging tahimik ko. Lumalayo ako sa mga tao. Gusto ko lang lagi akong mag-isa. Walang nakaalam sa ginawa sa akin ng tatay ko. Grade 3 ako. Nagpaalam ang nanay ko. Naluluwas daw siya ng Maynila para mamasukan bilang kasambahay. Pumayag ang tatay ko. Nagpatuloy ang kalbaryo ko. Sinasama ako ng tatay ko na magpastol ng kalabaw sa araw. At doon sa damuhan na walang makakakita sa amin, doon niya ginagawa sa akin yung kahayupan niya. Pati sa gabi, hindi ako nakakaligtas. Ginagamit niya ako ng paulit-ulit. Nakalimang buwan din yung nanay ko sa Maynila. Sa tagal niya doon, ako ang nagsilbing parausan ng tatay ko araw at gabi. Walang nakaalam nun. Sinarili ko lang yun. Year 1999. Nagpasya ang mga magulang ko na magtrabaho sa Maynila, kasama ang iba kong kapatid. Yung dalawa kong kapatid, naiwan sila. At bago sila umalis, sinangla nila yung bahay namin, kung saan doon kaming magkakapatid nakatira. Kumbaga, nakikisama na lang kami sa napagsanglaan ng bahay namin. Pag alis nila, ang pangako nila, magpapadala sila buwan-buwan. Pero sa isang taon, nawala sila kasama namin. Hindi natupad yun. Siguro, isang beses lang silang nagpadala sa amin. 500 piso. Naaalala ko pa. Nalalapit na ang graduation ko nung elementarya ako. Ang sabi, kailangan ko daw mag-donate ng 1 sakong semento, 5 bakal, at 6 na hollow blocks. Iyak ako ng iyak noon kasi gusto kong mag-aral pero hindi ako makakagraduate dahil wala akong pang-donate. Gulong-gulo ako ng mga panahon na yun. Isang araw, may lumapit sa akin.
Anak ng kapitan namin. Gusto daw niya ako. Wala na akong mapagpipilian. Wala kaming makain araw-araw. Gusto ko talagang makagraduate kaya sumama ako sa lalaking yun. Pero ang kondisyon ko, sasama ako sa kanya. Pero isasama ko yung dalawa ko pang kapatid. Papaaralin niya ako ng high school. Tutulungan niya ako financially. Nag-promise naman siya sa akin. Kaya nagsama kami ng 3. Kasama ko yung 2 kapatid ko. At ayun na nga. Dumating na ang araw ng graduation ko. Nahihiya ako noon at naiinggit sa mga kaklase ko kasi kasama nilang nagmarcha yung mga magulang nila. Samantalang ako, yung kinakasama ko, yung kasama kong magmarcha. Pero tumakas ako. Tumakas ako papuntang Maynila. At yun pala, buntis ako ng 2 buwan. Pero hindi ko alam na ganun na buntis ako. Dinala nila ako sa manghihilot. Hanggang sa nabalitaan ng nanay ko. Gusto niya ring magpahilot ako. Paulit-ulit, hinilot ang tiyan ko. At ang sabi ng nanay ko, kailangan lang daw hilutin ako para reglahin na ako. Pero wala pa ring nangyari. Hanggang sa unti-unting lumalaki na yung tiyan ko. At naisilang ko ang isang babae. Mabuti na lang normal siya. Hindi siya naapektuhan. And then after 2 months, namasukan ako bilang kasambahay para may pampagatas ako sa baby ko. Naiwan siya sa pangangalaga ng mga magulang ko. Fast forward, after 8 years, nag-asawa ako. Nagkaroon kami ng 2 anak na lalaki. Pero hindi pa rin ako naging swerte sa pag-aasawa. Kasi binubugbog niya ako. Hanggang sa nagpa siya akong mag-abroad year 2014. Umalis ako ng Pilipinas. Year 2015, may natanggap akong balita. Pumanaw nis niya. Oo. Buntis ang kapatid ko at tatay namin ang ama. Nashock ako sa nangyari, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Agad akong kumilos, nagpadala ng pera para makuha ko ang bunso kong kapatid sa tatay ko, pero hulun na rin ako. Dahil yung isa ko pang kapatid na 10 years old, nagalaw na rin ng tatay ko. Hayop! Hayop ang tanging lumabas sa bibig ko nung araw na yun. Doon ko naisip na maling-mali ako sa pananahimik ko noon. Lumaban yung mga kapatid ko. Pinakulong namin yung tatay namin. At sila ngayon ay nasa pangangalaga ng DSWD. May 2 taon na ring nakakalipas. At ito ako ngayon pinipilit magtrabaho para sa kanila. Kasi ako na lang yung pwedeng mag-aruga sa kanila.
Sa ngayon, mananatili muna sila sa DSWD hanggang sa hindi pa ako nakakabalik ng bansa. At sa paglayo ko sa mga anak ko, ang sarili ko namang pamilya, sirang-sira na. Ang anak kong panganay, hindi ako nauunawaan. Nagrebelde. Pinag-aaral ko ng maayos. Pero hindi. Napabarkada. Kaya lang, wala naman akong trabaho na sasapat. Kaya tiis-tiis na lang dito. Muli ako si Alma. At ito ang aking secret file.